May isang tao sa kwento ng krus na wala ng pag-asa, wala ng oras, wala ng pagkakataon. Pero siya ang isa sa pinakaunang nakapasok sa paraiso. Hindi siya pastor, hindi siya relihiyoso, hindi siya mabuting tao, isa siyang kriminal. At sa huling oras ng kanyang buhay, nakapako siya sa krus katabi ni Jesus. Tatlo silang nakapako sa araw na iyon. Si Jesus sa gitna at dalawang kriminal sa magkabilang dulo. Pareho silang may kasalanan, pareho silang hinatulan, pareho silang naghihingalo, pero hindi pareho ang magiging wakas nila. Sa simula, pareho silang nagsasalita, pareho nilang kinukutya si Jesus. Kung ikaw si Kristo, iligtas mo ang sarili mo at kami. Isipin mo yon, kahit nasa bingit na ng kamatayan, ang puso nila ay puno pa rin ng pagmamataas. Pero may nangyari. Habang lumilipas ang oras, habang lalong bumibigat ang sakit, habang naririnig niya ang mga salita ni Jesus, may nagbabago. Yung isa sa mga kriminal, biglang natahimik. Hindi na siya nakisabay sa pangungutya. Sa halip, sinaway niya yung isa. At hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayong dalawa ay nararapat sa parusang ito. Pero ang taong ito, walang ginawang masama. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nakita niya ang katotohanan. Habang ang iba, nakikita lang ang isang lalaking sugatan. Siya, nakakita ng hari. Hindi niya nakita ang korona, pero naniwala siya sa kaharian. Hindi niya nakita ang kapangyarihan, pero naniwala siya sa otoridad. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng dugo, at sa gitna ng kahihiyan, nakilala niya si Jesus. At doon, sa huling hininga niya, nagsalita siya, Jesus, alalahanin mo ako kapag dumating ka sa iyong kaharian. Walang mahabang dasal, walang religious words, walang performance. Isang simpleng request mula sa pusong nagsisisi. At sumagot sa Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din makakasama kita sa paraiso. Ngayon din, hindi balang araw, hindi kapag napatunayan mo, hindi kapag bumawi ka. Ngayon din, isang kriminal na walang nagawang mabuti, walang nabawi, walang naitama. Pero sa isang sandali, siya ay naligtas. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa tinanggap niya. Dalawang kriminal, parehong malapit kay Jesus, pero isa lang ang naligtas. Ibig sabihin, hindi sapat na malapit ka kay Jesus. Ang mahalaga, naniniwala ka. Ngayon, maraming tao ang malapit kay Jesus. Nasa church, nakikinig, nakakaalam, pero hindi sumusuko. At meron ding mga tao na parang huli na. Maraming mali, maraming kasalanan. Pero kapag tumingin sila kay Jesus, may pag-asa pa pala. Yung lalaking iyon, umakyat sa krus bilang kriminal, pero bumaba sa paraiso bilang anak ng Diyos. Isang hakbang lang ang pagitan mula impyerno hanggang langit, at ang hakbang na iyon, pananampalataya. Kaya kung ang kriminal sa mga huling oras ng buhay niya ay nakahanap ng awa, ikaw pa kaya? Kung siya na walang maipagmamalaki tinanggap, ikaw pa kaya? Sa araw na iyon, isang kriminal ang nakapako sa krus, pero siya rin ang isa sa unang nakarating sa paraiso. At ngayon, nasa harap ka rin ng parehong Jesus. Ano ang pipiliin mo? Mananatili ka ba sa krus ng kasalanan, or sasama ka sa kanyang paraiso?